Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, tingnan natin kung ano yung mga mensahe ninyo for today. We have the 10 of Pentacles. Ayan. So, maaaring may mga pag-uusap dito ang pamilya regarding money, regarding business, regarding inheritance, no? So, siguro merong pagtitipon, merong pag-uusap na nagaganap dito. Maaaring meron kayong mga purchases na gustong gawin, and this is a big purchase, kaya kailangan pag-isipan or kailangang i-discuss, no, ng bawat isa sa pamilya. This is also wealth coming in, no. This is an energy of prosperity and abundance, of security and stability, financial future, yung ganon. So, maaaring pinag-uusapan din ng pamilya sa ngayon, or pag-uusapan ninyo siguro kung paano ninyo mabibuild, no, ang strong foundation pagdating dito sa inyong kaperahang aspeto, no, lalo na pagdating sa pag-establish ng inyong finances for the future, no. So po pwedeng may mga pag-uusap na ganon. We also have the 5 of Wands, and 5 of Wands is maaaring meron ditong competition, maaaring merong conflict, rivalry, may mga argumento, no, na nagaganap. Maaaring ano yan, pwedeng related sa pamilya, baka merong baka related yan dito sa 10 of Pentacles, no? Baka merong hindi kayo napagkakaintindihan. Maybe you are not on the same page with the rest of the family about ideas ng pagsisave, about ideas ng pag-iipon ng pera, something like that. Kaya this is something na siguro kailangang pag-usapan, no? But that is 5, no? And 5 resonates with change. Kaya mayroong magbabago din, no, ang iyong sitwasyon. So, don't worry kasi magiging maayos din ang inyong sitwasyon or ang inyong kalagayan dyan. Okay? Eventually. So, we have Ace of Pentacles. Napakaswerte ninyo pagdating sa pera, Sagittarius. Kasi si Ace of Pentacles, this is a new beginning energy. So, magsisimula kayo rito magsisimula kayo dito ng mas abundant at mas prosperous na pamumuhay. Ito yung pagsisimula ninyo ng pagtanggap or pag-receive ninyo ng mas maraming pera, mas maraming kita, yung gano'n, no? So, financial blessings, financial opportunities that will bring forth financial abundance, no, will be coming your way. At iba-iba yan, no? Depende sa kung saan manggagaling ito po. Pwedeng may sale of property kayo, baka meron kayong, baka yung inheritance ninyo, ibibenta nyo na, ano, kaya magiging malaking pera yan. Or, po pwede rin na galing ito sa trabaho, baka may extra bonus, baka merong windfall of money, merong winning, you know, it could come from various sources na perang ito. But regardless kung saan to manggagaling na pera ninyo, this is going to be the start of a change, no? Pagdating sa inyong kaperahang aspeto, magiging masagana, magiging maluwag na kayo ngayon pagdating sa pera, no? So, good luck sa'yo. Tignan natin kung ano pa mga mensahe ninyo. But maraming salamat muna for subscribing to my channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. Thank you. And there is also a join button sa baba na video. Kung gusto po ninyong mag-member sa channel, yun lang po ang i-click ninyo. Thank you. So, we also have the thief. Seizing the moment, selfishness. So, mag-iingat kayo sa ngayon kasi baka merong taong or mga taong nag-o-observe sa inyo sa paligid, no? At baka tinitingnan-tingnan kung kung kailan kayo nito mabudol, kung kailan kayo maloko, 'di ba? Lalo-lalo na parang maraming pera ang dadating sa iyo, or magkakaroon kayo ng mas maraming kayamanan sa ngayon. Kaya po pwedeng merong nag-oobserba dito sa paligid ninyo, no? Baka
tinitignan-tignan kung kailan sila makaka-timing na umutang sa'yo, baka uutang sa'yo tapos alam mo 'yun, bubudulin ka, hindi ka babayaran, 'di ba? Yung mga gano'n ba. Kaya, mag-iingat kayo with your dealings with other people na huwag kayong magbibigay ng inyong 100% trust sa kanila, okay? So, we have the tailor, attention to detail, ayan, and pride. So, siguro kailangan ninyong, alam mo yun, kung kunyari may mga pag-uusap kayong gagawin sa ngayon, mga transactions, make sure na mag-pay attention kayo to the details of your the subject of your transaction. Okay? Kung kinakailangang mag-take note kayo, magsulat kayo, kung kinakailangang i-record ninyo, 'di ba? Kung may um, consent din naman yung tao. So, mas magandang ganon para wala kayong makakalimutan or para sigurado kayo sa mga pipirmahan ninyo. Kasi alam ninyo narinig ninyo ang impormasyon, lahat ng detalye na kailangan ninyong marinig. Wala kayong ma-overlook or manineglect. So, we have loyalty, chains, and promises. Baka ngayon, may mga promise, may mga pinangako sa inyo kung sino man dito in the past na hindi na to matutupad, no? Pwedeng lalapit kung sino man ito na nag-promise sa'yo, baka lalapit ito sa'yo to inform you na pasensya na, Sagittarius, kasi yung pangako ko sa'yo in the past, I won't be able to carry it out sa ngayon. Hindi ko na to matutupad, hindi ko na to magagawa, hindi ko na maibibigay sa'yo. Well, ganun talaga, wag tayong umasa, 'di ba? Kapag may mga nangangako sa atin, as much as possible para hindi tayo ma-frustrate, hindi tayo ma-disappoint, 'di ba? Wag tayong aasa agad kasi 'di ba, promises are made to be broken, 'di ba? May mga ganun nakasabihan. Kaya mas magandang kunyari may nag-promise sa atin. So, wag tayong umasa na yun talaga ay mangyayari. Magpasalamat na lang tayo kapag yun ay ginawa or kapag dumating na. Pero yung ilalagay natin doon yung pag-asa natin sa kanyang promise, no? Mahirap, 'di ba? Kung tao yung magpa-promise sa atin. Kasi hindi natin yan masisigurado na yan ay mangyayari. Katulad nito, there is someone, no, na nag-promise sa'yo and at least he or she is going to be honest enough naman sa ngayon para magsabi siya, no, magpakatotoo siya na huwag ka nang umasa kasi hindi ko na magagawa yon, no? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.